Napakaganda talaga ng Maynila, masayang sambit ni Perlita, habang hindi maitago ang kislap sa kanyang mga mata. Sino ang mag-aakala na makarating tayo rito? Parang kahapon lang, isa lang itong pangarap, sagot ni Sofia na puno ng paghanga habang iniikot ang tingin sa paligid. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkabighani sa nagtataasang mga gusali at naglalakihang billboard. Tama ka, Sofia. Ang Maynila ay tunay na kahanga-hanga. Napakaraming tanawin na nakakaaliw at ang dami pang sasakyan. Hindi tulad sa atin na lubak-lubak ang daan at madalas maputik. Doon, kalabaw lang ang sinasakyan natin. Pero dito, ibang-iba talaga. Parang nasa kwento tayo ng mga pelikula, ani Perlita, sabay ngiti. Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Pero Perlita, saan kaya tayo pupunta? Kaunti na lang ang pera ko. Paano kaya tayo makakahanap ng trabaho? Tanong ni Sofia, bakas sa boses ang pag-aalala. Napailing si Perlita at bahagyang tumawa. Nako, Sofia, bakit ako ang tinatanong mo? Pareho lang naman tayong hindi alam kung saan magsisimula. Sa tingin ko, ito na ang tinatawag nilang totoong pakikipagsapalaran. Kung ganon, saan naman tayo matutulog? Sa gilid ng kalsada. Pero bago ang lahat, pwede bang maglibot muna tayo? Gusto kong makita ang malaking pamilihan. Ano nga ba yon? Mall ba ang tawag doon? Tanong ni Sofia na may halong kasabikan sa boses. Mall. Oo nga. Tara na, mabilis na sagot ni Perlita. Agad silang kumilos, maingat sa bawat hakbang. Sa kanilang paglalakbay, nagtatanong-tanong sila hanggang sa makarating sa harap ng isang napakalaking gusali. Sa pintuan nito, sinalubong sila ng isang gwardiya. Ma'am, bawal po ang nagtitinda ng gulay dito, paalala ng gwardiya nang makita ang dala nilang basket na puno ng gulay. Hindi po ito paninda. Papasok lang po kami, paliwanag ni Perlita, ngunit biglang hinayla siya ni Sofia. Perlita, mukhang bawal talaga yan dito. Paano na tayo makakapasok? Ikaw kasi, bakit ka pa nagdala ng maraming talbos ng kamote? Ayan tuloy, hindi tayo makakasakay sa, ano nga ba yon? Yung hagdan na gumagalaw, tanong ni Sofia, na tila inosente. Kuya, ano po ba ang tawag doon sa hagdan na gumagalaw? Calculator ba? Tanong ni Sofia na ikinatawa ng ilan sa paligid. Hindi calculator yun. Escalator ang tawag doon, sagot ni Perlita, sabay tawa. Napansin ng gwardiya ang kanilang kaalaman at naisip na tila bago lang sila sa lungsod. Baguhan kayo rito, hindi ba? Galing ba kayo sa probinsya? Magalang na tanong ng gwardiya habang pinagmamasdan ang kanilang dala. Opo, galing po kami sa probinsya, masayang sagot ni Perlita na may ngiti sa labi. Walang kuryente sa amin, pero napaka-presko ng hangin at tahimik ang lugar. Narinig nila ang ilang bulungan mula sa likuran, kaya pala mukhang hindi sanay. Bagamat nakaramdam ng hiya, binalewala na lamang nila ito. Hindi na bale, pabulong na sabi ni Perlita sa sarili. Masasanay rin tayo rito. Pwede na kayong pumasok, paliwanag ng gwardiya. Iwan nyo lang ang mga gamit nyo sa lagayan doon at kumuha kayo ng numero. Siguraduhin yung hindi mawawala ang numero dahil kakailanganin nyo ito mamaya para mabawi ang mga gamit ninyo. Wow, sosyal naman pala dito, sabi ni Sofia na may halong paghanga. Agad nilang sinunod ang utos ng gwardiya. Pagpasok nila sa mall, hindi nila maitago ang pagkamangha. Napakaraming ilaw, mag-agarang damit, at mga pagkain na hindi pa nila nakikita noon. Bagamat gutom na sila, pinili nilang maglibot muna. Sofia, tingnan mo. Parang hagdan na gumagalaw. Tara, subukan natin, masayang sigaw ni Perlita. Hinubad nila ang kanilang tsinelas bago sumakay sa escalator. Napansin sila ng ilang tao sa paligid, ngunit hindi nila ito alintana. Para silang mga batang tuwang-tuwa sa bagong karanasan. Ang ganda naman dito, bulong ni Sofia habang nagmamasid sa paligid. Habang naglalakad, napansin nila ang isang ginang na mukhang disente at may awtoridad. Tingnan mo, Perlita, bulong ni Sofia. Parang guro siya, hindi ba? Huwag kang magulo, Sofia, sagot ni Perlita habang sinisiko ang kaibigan. Maghunos dili ka, ngunit mapilit si Sofia. Sige na, Perlita, wala na tayong mapupuntahan. Baka siya na ang makatulong sa atin. Sa huli, napapayag si Perlita. Paimpal nilang sinundan ng ginang at naghahanap ng tamang tiyempo. Nang makakita ng pagkakataon, kunwari aksidenteng binangga nila ang ginang. Pasensya na po, madam. Hindi po namin sinasadya, ani Sofia na may bahagyang kaba sa boses habang ang ginang ay tinitigan silang dalawa ng may halong pagtataka.
Nagbubuntong hininga ito, tila may sasabihin pa, ngunit agad siyang pinutol ni Sofia. Madam, parang pamilyar po kayo sa amin. Hala, kayo nga po, pero nalimutan ko na po ang pangalan ninyo. Ano nga po ulit? Valentina po ba? Tanong ni Sofia na may halong pagkukunwari. Excuse me? Kilala ko ba kayo? Tanong ng ginang, halatang naguguluhan. Tama, kayo nga po, Ma'am Valentina. Ako po si Sofia, at siya naman po si Perlita. Hindi niyo po ba kami natatandaan? Mga estudyante niyo po kami noon. Naalala niyo po ba? Pero naiintindihan po namin kung hindi niyo na kami maalala. Matagal na rin po iyon at malaki na rin ang pinagbago ng itsura namin, ani Sofia na may pilit ng ngiti, na para bang umaasa sa simpatsya ng ginang. Ngunit ang ngiti ng ginang ay malamig at peke. Ladies, mukhang nagkakamali kayo. Hindi ako guro dahil hindi naman ako teacher, sagot nito ng may diin. Biglang naglaho ang ngiti sa mukha ng dalawa. Ano ba ito? Isa na namang pagpapangga? Isa ba itong budol para makuha ang tiwala ng iba? Mga manloloko ba kayo? Sayang, magaganda pa naman sana kayo. Alam niyo bang mali ang ginagawa niyo? Hindi ito tama, at hindi ito dapat magpatuloy. Siguro mas mabuting ipatawag ko na ang pulis para sila na ang bahala sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni na Sofia at Perlita. Agad nilang hinawakan ang kamay ng ginang upang pigilan ito. Madam, sorry po. Huwag niyo po kaming ipapulis. Hindi po kami masamang tao, madam. Parang awa niyo na po, pagmamakaawa ni Sofia habang naluluha. Opo, madam. Hindi po talaga kami masama. Gipit lang po talaga kami at wala kaming mapuntahan. Pero hindi po kami masamang tao, dagdag ni Perlita. Madam, maawa po kayo sa amin. Promise po, hindi na po mauulit. Wala lang po kasi kaming matutuluyan at umaasa lang po kami na baka may magmalasakit sa amin. Pero hindi po talaga kami masama, dagdag pa ni Sofia na ngayon ay umiiyak na. Tinitigan sila ng ginang mula ulo hanggang paa. Sa kanyang paningin, mukhang mababait naman ang dalawa. Ang kanilang mga kasuotan ay simple at halatang luma. Parehong maganda ang dalawa, lalo na si Sofia, na may kakaibang charm. Okay, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pero una, sabihin niyo sa akin ang tungkol sa sarili ninyo, sabi ng ginang ng may seryosong tono. Nagkatinginan sina Sofia at Perlita, halatang naguguluhan. Madam, hindi mo po alam kung sino ka at kung ano ang sarili mo. Madam, wala din po kaming alam, sagot ni Sofia na tila naguguluhan pa rin. Napataas ang kilay ng ginang. I mean, magpakilala kayo. Sabihin niyo ang tungkol sa sarili ninyo, paliwanag nito, halatang nawawala na ng pasensya. Ha, ganun pala yun, sagot ni Perlita na may pilit ng ngiti. Ikaw kasi, Sofia. Ang hina mo naman, simpleng English lang, hindi mo pa gets, dagdag ni Perlita na kunwaring eksperto sa English. Aba, ikaw ba naiintindihan mo agad? Balik tanong ni Sofia, halatang napaikan. Hindi naman, mabilis na sagot ni Sofia sa kaibigan, sabay nilang pinagtawanan ang kanilang mga sarili. Ngunit lalong kumunat ang noo ng ginang habang pinagmamasdan ang dalawa. Bagamat magaganda ang dalawa, tila may kung anong kawalang alam na nakakatawa sa kanilang kilos. Pwede bang sagutin ninyo ng maayos ang tanong ko? Sabihin ninyo sa akin ang tungkol sa sarili ninyo, at ipaliwanag kung bakit ninyo ginawa ang ginawa ninyo. Sige na, magkwento kayo, seryosong saad ng ginang. Napatingin ng seryoso ang dalawa sa ginang. Kasi po, bago lang po kami rito sa Maynila. Wala pa po kaming kakilala o kahit saan man na pwede naming matuluyan pansamantala, paliwanag ni Sofia ng may halong kaba. Naghahanap po kami ng trabaho. Nakipagsapalaran lang po kami rito, pero wala po talaga kaming alam sa lugar na ito. Kaya po namin nagawa ang nagawa namin, kasi akala po namin iyon ang makakabuti para sa amin. Pasensya na po talaga, dagdag pa niya ng may halong pagsisisi. Taas babang tiningnan ng ginang ang dalawa, tila sinusuri ang kanilang sinseridad. Okay, mukhang mababait naman kayo, at parang totoo ang sinasabi ninyo. Bibigyan ko kayo ng trabaho bilang mga katulong sa bahay ko. Hindi ko rin kayo kayang iwan sa ganyang sitwasyon, uusigin lang ako ng konsensya ko. Lalo na't mga babae pa kayo. Hindi ganoon kaganda ang Maynila gaya ng iniisip ninyo. Delikado ang syudad, mga iya. Maraming masasamang loob dito, at hindi ligtas ang magpalaboy-laboy sa lansangan. Mas maayos pa siguro ang probinsya ninyo kaysa dito, paliwanag ng ginang na may halong pag-aalala. Napakalaking ngiti ang gumuhit sa mga labi ng dalawa. Talaga po, bibigyan niyo po kami ng trabaho?
Maraming salamat po. Ang bait-bait niyo po talaga, masayang tugon ng dalawa habang nagpapasalamat ng buong galek. Dinala sila ni Valentine sa kanyang mansyon, at halos malula ang dalawa sa kanilang nakita. Kahit ipagsama pa nila ang lahat ng bahay sa kanilang probinsya, wala itong binatbat sa laki at karangyan ng tahanan ng ginang. Ang sala pa lang ay mas malawak na kaysa buong bahay nila. Ang mga gamit sa paligid ay halatang mamahalin, tila galing pa sa ibang bansa. Babahay niyo po to? Ang laki naman po. Parang mansyon, sambit ni Perlita na hindi mapigilan ang paghanga. This is really a mansion, sagot ng ginang na may bahagyang ngiti. Mas lalong namangha ang dalawa. Juan, bumaba ka nga rito. May ipakikilala ako sa'yo, malakas na tawag ng ginang sa anak. Agad namang narinig ito ng binata at bumaba mula sa hagdan. Habang pababa ito, tila nakakita ng prinsipe si Sofia. Ang gwapo ng lalaki, parang nagniningning. Para siyang anghel na bumaba mula sa langit upang pagpalain siya. Matangkad ito, may matipunong katawan, at mukhang perpekto sa lahat ng aspeto. Sofia, ang laway mo, bulong ni Perlita sa kaibigan, dahilan upang mahimasmasan si Sofia mula sa kanyang pantasya. Who are they, mama? Agad na tanong ng binata sa ina. Si Sofia at Perlita, sila ang magiging bagong kasambahay natin dito, Javier. Itrato mo sila ng maayos habang wala ako rito. Your life will be easier now, hindi ka na mahihirapan sa pang-araw-araw mong kailangan dahil dalawa na ang tutulong sa'yo. Be kind to them, maliwanag ba? Saad ng ginang na may awtoridad. Napabuntong hininga ang binata, halatang hindi masaya. I don't like this. Mama, hindi ko kailangan ng kasambahay, malamig niyang sambit na may halong inis. Turay naman, sayang ang kagwapuhan kung masama naman ang ugali, mahinang bulong ni Sofia, ngunit narinig ito ng binata. May sinasabi ka ba? Tanong ni Javier, habang tinititigan siya ng matalim. Ngunit imbes na sagutin, umiwas ng tingin si Sofia. Javier, ngayon pa lang, magaspang na ang ugali mo. Tandaan mo, ako ang amo nila, hindi ikaw, madiing sabi ng ginang habang nakatingin ng seryoso sa anak. Kaya ko sila kinuha bilang kasambahay ay para matigil na ang pagdadala mo ng kung sino-sinong babae dito sa bahay ko. Baka sakaling matuto kang mahiya. Anak, ginagawa ko ito dahil gusto kong tulungan ka. Naiintindihan ko na iniwan ka ng long-time girlfriend mo, pero hindi tama na ganito ang ginagawa mo sa buhay mo. Mag-focus ka sa kumpanya at mag-move on. Hindi lang si Isabela ang mundo mo, Javier, but she's my world. Maria, kahit ano pa ang sabihin mo, siya ang mundo ko, sagot niya na may lungkot sa mga mata, bago tumalikod at nag-walk out.